So magandang araw pala mga kabarbers. Sa ngayon po, ibabahagi ko naman po yung aking munting kalaman sa paggugupit. So gusto ko lang po matutunan yung lahat ng mga klase ng gupit at matuto rin sa mga iba't ibang design sa paggugupit mga kabarbers. So sa ganito po pala parang pagpapraktisan ko pa yung ibang tao. So sa ganito sa akin sarili ko na muna ginagawa kung paano matututunan yung mga iba't ibang klaseng gupit mga kabarber. So hindi siya masyadong mataas yung bawas sa likod sa may batok saka sa may patilya. So hindi ko na masyado siyang ninipisan para makita ko kung bagay ba sa mukha ko yung ganitong gupit. Try nga mga kabarbers, talagang bagay din sa akin yung ped taper, yung hindi masyadong mataas yung cut ng box. Meron kasi mga barbers na ped taper pero makapal yung makapal pa rin yung sa may patilya at saka sa may taas ng tainga. Sa akin kasi medyo pa naman di pa naman masyadong mahaba yung buhok sa may patilya saka sa may taas ng tainga. So ganito na muna, tamang tama lang para hindi ka masyadong magtatabas ng buhok. So sa ganito palang gupit guys, manghirap pala pag-aralan kasi lalo na kapag zero close yung gamit mo, konting pagkakamali mo lang dito maaari kang makalbo dito guys. Kasi unang-una pag yung bumon yung mali yung paghagod mo ng clipper at bumondo sa mo, maaring tumaas yung hagod ng clipper mo at tumaas hanggang sa mauwi sa maging kalbo ka mga kabarbers. Kaya dito masyadong maingat lang, dahan-dahan lang yung paggugupit, at least makuha mo yung tamang timpla, tamang design sa buhok mo. Kasi unang-una mas nakakaya mga kabarbers kapag yung nagkamali ka tsaka tumakbo ka doon sa barbershop. So nakakaya naman mga kabarbers na ipaparepair mo pa sa kanila yung ganito. Kaya dito kailangan konting ingat, at least hindi ka magkamali ka naman ng konti, at least konti lang, hindi masyadong nakakaya sa mata ng mga tao na yung gupit mo ay pangit. So ganito nga kabarbers ay yan nga po, konti lang bawas ko sa may batok sa may patilya. So try ko lang kung bagay nga sa mukha ko yung ganitong gupit. Saka ganito pa mga kabarbers, hindi pala ako maging komportable pag hindi ko pinipinis ng ganito yung ginugunting. Kasi sa tingin ko laging mayroong, kahit na dumana yung clipper, hindi pa rin naiiwasan na mayroon mga nakasuli na pa isa-isang mahaba na buhok. So ginagawa ko mga barbers, so sinisitsit ko siya ng gunting para malis pa yung mga nakausli. So para maging maganda rin siyang tingnan, kasi sa totoo lang mga barbers medyo ako masilan ako sa gupit. Kaya dati pag ako nagpapagupit sa barbershop, so pagdating ko sa bahay tinitingnan ko pa yan kung okay ba yung gupit ko, kung maganda ba o bagay ba sa mukha ko. So tinitingnan, kaya ako minsan kaya ako natutong magupit sa sarili ko dahil sa sobrang silan ko sa gupit. So pagtingin ko na medyo may mahaba pa, nire-repair ko siya sa bahay. Kaya simula noon bumili ako ng mga gamit ko sa barbershop, kasi at least pag medyo pangit yung gupit sa akin, so pagtingin ko na medyo meron hindi ko gusto na ginugupitan nga siya ulit. Kaya mga barbers, kaya ako natuto maggupit sa akin sarili. Nagsimula ako noon maggupit sa akin sarili 2009. Ang hirap kasi pumila sa barbershop mga barbers, kasi minsan pagupit ka tapos ang haba ng pila, ang hirap ng mga barbers. Kaya doon ako nagsimula mag-aral magupit sa akin sarili, na
ang simula ko noon ano lang, hindi pa razor ang ginagawa ko ng mga barbers, yung cleaning scissor pa yon, nininipisan ko lang yung buhok ko. Tapos hindi pa noon, hindi pa masyado, hindi ko pa gamay yung paggugupit noon eh. Inano ko lang, gusto ko lang matuto, gusto ko lang pag-aralan yung paggugupit, yung paano humawak ng clipper, paano humawak ng gunting, humawak ng labaha, ng blade. So doon natutunan ko lang mga ka-barbers, hanggang sa nung 2019 bumili na ako ng mga gamit ko. Yun, nag-extra na ako nun sa barbershop gugupit. Ayun hanggang mga ka-barbers, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin sa akin sarili, yung ginugupitan ko lang sa sarili, at hindi malaking tipid na rin mga ka-barbers, kasi hindi na ako nagbabayad sa barbershop, hindi na rin hazard sa oras ko yung pagpapagupit. Hindi na ako magangamba na kailan kaya ako magpapagupit kasi ang haba ng buhok ko. Sa ngayon hindi na ako problema mga ka-barbers, kasi ako na mismo nagugupit sa akin sarili. Nagagawa ko na iba-ibang design sa sarili ko, kung ano yung gusto kong gupit, kung gaano yung kakapal yung buhok sa may patilya, gaano kakapal yung buhok sa may batok. So nagagawa ko na rin mga ka-brothers, mga ka-barbers. Kaya malaking bagay din to mga ka-barbers, yung matuto ka magupit, lalo na kung ikaw may anak na lalaki sa pamilya mo. So hindi na nila kailangan pumunta ng barbershop at pumila, dahil ikaw na mismo magagawa mo ng gupitan sila. At saka marami ng mga design ngayon na gusto ng mga kabataan ngayon, na gusto nila sumunod sa uso ng mga gupit. Sa akin naman mga ka-barbers, minsan may gupit naman na hindi talaga na babagay sa mukha natin. Minsan ang gupit binabagay din sa mukha at nagbibis din sa kapal ng buhok, at saka ng mga buhok kung sumusunod ba, kasi meron mga buhok na malalaking hibla, meron buhok na maliliit ng hibla na kahit saan mo sasuklayin sumusunod sa galaw, kaya mas mabilis yung pasunurin. Meron kasing malalaking hibla na pag binawasan mo siya ng medyo mababa yung bawas mo, so tatayo siya, kaya mahirap din yung maggupit ng basta lang gupit, na hindi mo titingnan yung kung saan siya napabagay yung buhok mo, babagay ba sa ganitong gupit, sa ganitong design. Minsan kasi mga ka-barbers, minsan kasi meron tayong mga customer na medyo masilan, meron kahit na hindi bagay sa kanila, minsan gusto nilang ipagupit sa iyo ng ganitong design. Kaya kung minsan napipilitan lang tayong gupitan, sumunod lang sa kanilang gusto. Minsan meron tayong magugupitan na yung gusto nila ay hindi rin bagay sa mukha nila. Kaya kung minsan kasi kung minsan marami kasing gupit ngayon na lumalabas na kailangan yung mga kabataan yung sumusunod sa uso, na kahit pangit sa paningin, kahit hindi naman bagay sa buhok, ay pinapagawa pa rin nilang ganun ang gupit. So minsan gawin na lang natin para masunod lang yung gusto nila, kahit na hindi magandang tingnan sa mukha, hindi bagay sa kanilang mga mukha. So wala tayong mga barbers, wala na tayong magagawa kundi sumunod lang sa mga customer. Ayun, ito ako, hindi na rin ako problema sa sarili ko, at hindi na rin ako naging hazard sa pagpapagupit, kasi one time na naramdaman ko na mahaba ng buhok ko, so ako na mismo nagugupit. Binababasan ko na kung hanggang gaano kahaba lang yung puputulin ko, ano ba yung gusto kong design, ano ba yung gupit na gusto ko. So ginagawa ko ng mga ka-barbers. Kaya ito yung malaking bagay na nagagawa ko sa sarili ko, na nakatipid na ako sa oras, tipid sa pamasahe papunta sa barbershop, lahat natipid ko na dito mga ka-barbers. Sa sarili mga ka-barbers, kailangan lang na ito sa ganito pa lang mga ka-barbers,
kung gusto mong matutong maggupit sa sarili, kailangan ano, dito magiging dalawa ang mata mo mga ka-barbers. Una, yung kamay mo, magiging mata mo dito sa likod, yung yung kamay mo, yung pakiramdam. Kasi una-una pakikiramdaman mo kung gaano kataas lang yung pitik ng kamay mo doon sa gusto mong gupit. Kasi pag hindi mo matyansa yung pitik ng kamay mo sa likod, maaari kasing tumaas ng tumaas hanggang hindi mo na makuha yung gusto mong gupit, mawala ka sa control, mawala na sa ano yun, kumbaga yung gusto mo na halimbawa ganito, feed taper, mababa lang yung bawas. So pag hindi ka marunong mag-control at marunong makiramdam do sa ano mo, kamay mo, so mawawala ka ng control doon, tataas na tataas yun, hindi mo na mababalanse hanggang sa maway na baka sa labas lang magpapagupit kasi nagkamali na ako. Kaya dito guys mga ka-barbers, kailangan ano, yung kamay mo maiging mata sa likod mo, tsaka yung pakiramdam mo sa hawak mo clipper, kung gaano lang ba kataas, kung gaano lang kataas yung taba sa may batok mo, para maramdaman mo kung hindi siya bako-bako, hindi siya tibangi, pero at least nararamdaman mo na maganda yung paghagod mo ng clipper sa batok mo at na-estimate mo kung gaano nakataas. Yun ang pinaka-importante, yung hagod, kung paano mo maihagod yung clipper sa likod na hindi siya nagiging bako-bako, para mas maganda siya.